Ayun, yes, hello. So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, pag-usapan ngayon natin itong si Amy Marcos ulit. Kasi siya naman po kasi yung sinto-sintong kapatid na trending po ngayon. So, ngayon alam naman po natin no, na itong si Amy Marcos po ay kumuha po ng suporta at endorso sa mga politikong taga Mindanao. Pero base po sa mga nakikita natin dito, hindi po ito nakabuti sa kanya. Bagkus, mas lalo pa po siyang lulubog dito at hindi po siya mananalo. Explain natin ito ha. So ngayon, alam naman po natin na siya po ay inendorso ni Inday Sayad. Ni Inday Sara. Itim, Inday Trust Amy Marcos. Tuwan-tuwa ka pa talaga, no? So, alam naman po natin no na ang mga Duterte baluarte nila Mindanao daw, sabi nila, di ba? And then bukod nga po diyan mga kababayan no, kung napanood niyo rin po yung kung napanood niyo rin po yung yung commercial po ni Amy Marcos kasama niya si Binoy, si Robin Padilla, ang pinag-usapan din nila dito tungkol sa Mindanao. So malinaw mga ka-streetwise, ang target talaga ni Amy Marcos na makuha ang boto, mga taga Mindanao. Okay. Parang unity team. 'Di ba? Pinagmamalaki ni Amy Marcos na mabababa nun eh. Ako yung pasimuno ng unity team. So, ganun pa rin po ang gustong gawin ni Amy Marcos. Makuha niya ang norte at makuha niya rin po yung south, north to south, whatever. So ngayon, ang mga kababayan, hindi po ito magiging epektibo. Kasi in the first place, ayaw po sa kanya ng mga DDS. Ayaw po kay Amy Marcos ng mga Duterte supporter. And besides, mga kababayan, ito naalala nyo ba? Gusto ko lang ipaalala sa inyo, no? Noong 2022, hindi ko lang kasi mahanap yung video pero pinilit ko pa talagang hanapin yung video, hindi ko makita, pero kakwento ko na lang. Noong 2022, mga kababayan, in-interview si Amy Marcos ng mga vlogger. Naalala ko yan yung sa Medin Malacanang. So, meron sinabi doon sa Amy Marcos na ang mga loyalista daw po sumasama daw ang loob pero nagsa-self-healed. Di ba? Nagsa-self-healing ang mga loyalista. Ayan po ang paniniwala ni Amy Marcos. So, paniniwala pala ni Amy na kahit anong katangahan yung gagawin niya, iboboto pa rin daw siya ng mga loyalista. At syempre, dahil nga po sa ayan na paniniwala ni Amy, ang kailangan niya nilang makuwang boto is boto from the Mindanao, from the South. Ang problema mga kababayan, no, dahil nga po dito sa pag-endorso nga po ni Binoy at saka ni Sara Duterte kay Amy Marcos, mukhang hindi po ata alam ni Amy Marcos na marami pong mga loyalista ang hindi na rin po siya iboboto. Hindi po tanga ang lahat ng loyalista. May ibang mga loyalista, mga kulto. Pero hindi po lahat tanga. Na kahit mali po ang ginagawa mo, iboboto ka pa rin. Ito ang sinasabi ko mga streetwise Wala na po tayong rason para iboto pa si Amy Marcos. Kung ang rason na lang po ninyo, loyalista kayo, kaya nyo iboboto ang Marcos, kasi nga Marcos loyalist kayo, ang sinasabi natin dito, ano pang pinagkaiba ninyo sa kulto ng mga DDS? Parang na rin pala kayong mga DDS niyan, mga loyalista. Doon sa mga loyalista na iboboto pa rin sa Amy Marcos Kasi may mga nakikita ko mga loyalista pa rin Sorry pasensya na, pero nakikita ko po talaga na sinasabi ninyo na loyalista ako Marcos loyalista ko. Kaya iboboto ko si Amy Marcos kahit ano mangyari. So anong pinagkaiba ninyo sa mga DDS? Na wala na rin palang tama't mali sa inyo basta Marcos iboboto ninyo. Ganoon din po yung mga DDS. Wala na rin pong tama't mali sa kanila basta Duterte sila. And by the way, mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. May mga vlogger din po ngayon. Ito actually, hindi lang ito pipitsug yung mga vlogger. Mga influencer talaga ito ng mga Duterte. Siyempre, unang-una, yung pangit na si Maharlika. Saan na ba? Ito. May video dito Merong video dito sa Maharlika na sinasabi niya na kahit tinaas daw po yung kamay ni Sara Duterte si Amy Marcos, hindi pa rin daw niya iboboto. At pinopromote ni Maharlika na wag iboto si Amy. So ito pakinggan nyo na lang baka copyright tayo Sara. Okay, ako ba nadismaya? Hindi. Basta ang sabi ko lang, hindi naman pag itaas ni Inday, iboboto niya.
So never again. Bakit? Si Amy na lang ba ang natitirang kandidato para mag- Yan na, so malinaw mga kababayan no, na sinasabi rin ni Maharlika. Hindi ko sinasabing tama si Maharlika dito ha. Pero ang point natin dito, hindi po suportado ng mga DDS si Amy Marcos. Tandaan mo, Amy, Marcos ka pa din. Oh. Kainday? Aandyan yung Duterte 10. Approve na ako dyan sa Duterte 10 na yan. Actually, approve na rin ako kay Camille kasi 10 lang na yun. Daga mo ng 11. But never again kay Amy Marcos. Di ba? So, yon. And then, ito, pakinggan din natin tong si Banat Bay. Isa ring tangang vlogger. Wala, ang gusto ko na sabihin dito, ini-impluwensyahan po ng mga vlogger, ng mga DDS, ang mga supporter nila na wag din pong iboto si Amy. And then, tayo naman po, na PBBM supporter, di ba, pinopromote din po natin na wag din iboto si Amy. So, wala kang paglalagyan dito, Amy. Lalo kang matatalo dito. So ito pa, no? Ito sabi ni Banat Bayo. Yan. Akala ko natuto na yung mga Pilipino noong 2022. Diba sabi ninyo, nabudol kayo ni BBM. Tapos, ngayon, iboboto nyo si Senator Amy. Kulto pa rin talaga to, no? Kulto pa rin, no? So, yeah. Sandali, alala ko lang din. Ang dahilan nyo pala kaya nyo binoto si BBM noon ay dahil sinamahan ni VP Sara Duterte si BBM at inendorso niya. Di ba? Tapos, kalaunan, nagsisi. Hindi lang po si VP Sara Duterte, pati kayo nagsisi. Ngayon, 2025, uulitin nyo na naman. Bakit ganun? Di ba? So, ayun na point natin dito. Okay. Kasi akala kasi na Amy Marcos, yung mga loyalista tanga. Kaya ganon. And by the way, mga ka-streetways, no, malinaw naman po talaga na itong ginawa ni Amy Marcos, pamumulitika lang po talaga. Kaya niya rin po siya nanliligaw sa mga taga Mindanao. Na which is, ito, pakita ko sa inyo to. Ito na ba? Yan. Actually, no, nagkasagutan na nga po sila dito ni Cheese. Ito na ba yan? Wait. Ito. Okay. Ito nabalita to kahapon. Amy denies using Senate hearing, says it's Cheese who is ambisyoso. Ayan na, nasasagutan na sila. Cheese Escudero tsaka si Amy. So sabi dito, the claims that the hearing is being used for politics are also funny because we know that he is the ambitious one. I have forgotten about campaigning, she added. Tingnan nyo kasi po, meron po, ito alam nyo na to, pero kukwento natin. Pinapatigil na po, no? Ayan ang pakakaintindi ko Pinapatigil na po ni Cheese Escudero yung hearing po ni Amy Marcos. Tapos sabi nga po ni Cheese Escudero na wag mong gagamitin ang Senado para sa iyong campaign. Ngayon sabi naman ni Amy Marcos, di daw totoo yun. Ang totoo daw pong ambisyoso, si Cheese. Nakalimutan na nga raw po mga kampanya ni Amy Marcos. Actually, mga kababayan po, no, yung pag-display po ni Amy Marcos sa Senado, na ginigisa yung mga secretaries ni PBBM at ginagawang biktima si Duterte, pangangampanya na po yun sa mga Duterte fanatics. Ano Amy Marcos, wag mo ka kaming gawing tanga ka? Akala nito, boba. And by the way, mga kababayan, ito yung pinakamalupit. Napanood ko itong interview na to kanina. Ito, panoorin nyo to Tinan nyo kung gaano kabaliktad ang utak ni Amy Marcos dito. Tinan nyo. Talagang marami ng tuloy-tuloy Wait. Yan. Sige. Ulitin natin. tayong magagawa. Talagang marami ng tuloy-tuloy na kamalian. Hindi ko maintindihan kung sino talaga ang nag-a-advise. Nung bata pa ako, maliit pa ako, hindi naman maliit, pero teenager pa ako, sinabi ko na talaga, Malacanang is a snake pit. Nung panahon ng tatay ko yun, kasi kung ano-ano ang, kung sino-sino lumalapit, kanya-kanyang agenda, ngayon, ang nangyayari talaga nakakatakot. Kaya sana pinagdadasal ko lagi ang aking kapatid na mabalik sa tamang landas dahil hindi Actually, mga kababayan, nasa tamang landas po tayo. Dahil po kay PBBM, nasa tamang landas po tayo. Ang GDP natin tumataas.
ang presyo ng bigas, stable tayo ngayon. Di ba? Tandaan nyo dahil po tumaas ang presyo ng bigas noong nakaraang taon, dahil po sa restriction law ni Duterte. Ngayon po mababa na po yung presyo ng bigas. Bumaba ang unemployment rate. Nagkaroon po ng hustisya sa mga namatay ng tukhang. Napamigay po yung mga lupa sa mga farmer. Nasa tamang landas po tayo. At ako hindi po ako papayag na babalik na naman tayo sa mga panahon na ang mga Duterte na naman ang mamumuno. Hindi ako papayag. At samantalang ito si Amy Marcos, baliktad po talaga ang utak. Tingnan nyo to, lalo na to tingnan nyo to. Hindi na tama itong mga pangyayari, itong politika na mapang-ape, mangpahigante. Hindi Ang palaktot ang utak mo talaga, Amy. Mapang-ape? Sino ba ng ape? Kapatid mo ba yung nang aape? O si Duterte nang aape? Baliktad utak mo eh. Imbis na kampihan mo yung inaape, ang kinakampihan mo yung umaape. Si Digong. Mga kababayan ko, ako, kung kayo po, iboboto nyo pa si Amy Marcos, di ba? Harap-harapan ko sasabihin sa inyo, ang tanga-tanga na ninyo. Kung kayo DDS kayo, boboto nyo sa Amy Marcos, maintindihan ko pa, kasi mga tanga talaga kayo. Pero kung kayo po ay pro-admin, PBBM supporter, di ba, or loyalista, kung kayo po, iboboto nyo pa rin si Amy Marcos, ang tanga-tanga nyo na. Pasensya na, pero ako, naniniwala ako, may mga kaibigan po tayong mga vlogger, na hanggang ngayon, Amy Marcos pa din. Ang tanga-tanga nyo pa rin. Bakit nyo iboboto ang taong baliktad ng utak? Ay, Diyos ko. Tinyo. Hindi na siya ayos. Tutukan natin ang problema ng mamamayan. Balikan natin ang ating tungkulin. Ma'am, hindi ba kayo Ang tungkulin mo bilang senador is, actually, alam nyo, ito balikan lang natin yung hearing nung nakaraan, Ano bang gusto palabasin ni Amy Marcos? Tandaan natin mga kababayan, napaka-common sense lang nito. Bakit napa-aresto si Digong? Hindi po aresto si Digong nang wala po itong approval ng presidente. At ang presidente po dito, ang kapatid niya. At malinaw po talaga mga kababayan, na hindi po natin maiwasan hindi talaga maiwasan ng ating presidente Bongbong Marcos na magtampo sa kanyang kapatid, kay Amy. Kasi po, ang talagang inaatake talaga ni Amy Marcos doon sa hearing niya, yung kapatid niya mismo, si Bongbong. Ayun lang po yung point dito well, di ba? So by the way mga kababayan, so kayo po ba, naniniwala po ba kayo dito na si Amy Marcos po ay matatalo na? Well, ito lang ang sinasabi ko, para sure ball po tayo, maraming hindi nagugustuhan tong suggestion ko na ipasok po si pangalan nito? Si Kiko at saka si Bam. Ako po, mas importante po sa akin na mapa-impeach po si Sara. At hindi po ma-impeach si Sara Duterte hanggat andyan po yung mga pro-Duterte na mga senador. Mas pipiliin ko na lang po dilawan na makapasok kaysa po sa mga traidor po sa bayan na mga Duterte. Mga Duterte allies. Pag-isipan nyo po mga kababayan. Pag-isipan nyo po. Diba tandaan po natin ang medyo malapit-lapit po na manalong senador ngayon, yun sa bottom ngayon, si Kiko tsaka si Bam. Ngayon, kung sasayangin po natin yung boto natin sa ibang mga tumatakbo na hindi naman mananalo, at mananalo naman pala si Amy tsaka si Camille Villar, sayang lang yung boto natin. Ibigay na lang po natin yung boto natin sa hindi pro-China, hindi pro-Duterte, at ipapa-impeach si Sara. Ibigay na lang po natin yung boto natin doon sa alam din natin mananalo, sa posibleng manalo. Ako ayoko talaga sa dilawan, pero sa pagkakataon po na to, kailangan po natin maging strategic. Di ba? So yun mga ka-streetwise, so kayo po, ano po masabi nyo nga po dito? Na si Amy Marcos po ba, makakadagdag ng boto dahil sa pag-endorso ni Inday Sayad? O it's other way around, di ba? So yun, nasa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Nandiyan po sa Team Replay, syempre, pa-like, pa-subscribe. At kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.